Habang nagkakape nga kami kagabi ay merong isang lalaki na lumapit sa amin at nagsabing iniimbitahan daw kami ng kaibigan niya na solid follower daw ng ating pag-alakbay. At kahit nga nasa ibang bansa si Sir X na may-ari ng resort na to, ay pinatuloy niya kami sa kanyang resort bilang suporta sa aming pag-alakbay. Maraming salamat po sa pag-extend ng inyong suporta sa amin kahit na nasa ibang bansa po kayo. It's already 6 in the morning. Gising na ako at ginising ko na rin si Jace. Tapos yung kahapon, follower natin. Kahapon mga kalibot ay meron nag-chat sa amin na follower at nagtatanong sila kung pwede daw ba silang sumama sa pag-iikot-ikot namin dito sa Iligan City. Kayo po ang guide. Hello po sa inyo. Sila po yung sinasabi ko, nakita niyo sila kahapon. Silang dalawa ay mag-asawa at matagal na raw sila nakasubaybay sa paglilibot namin sa buong Pilipinas. Pangarap daw nila makasakay sa bahay jeep at talagang pinapanood daw nila ang lahat ng adventures namin. Sa video ko lang ito nakikita. Sa video mo na makikita. Ngayon, Ay, bilis na kaya ko lumaya dito. Oh, tara. Nangamotor ka ba ngayon? Ayun, dito lang tayo. So mga kalibot, magkano tayo ngayon? Punta tayo ng Sikyup. Underground River Cave guys dito sa Iligan City. Sama natin yung mga nakasubaybay sa atin, si Ate Ann and si Kuya Jam. At dahil malaki naman ang bahay namin na umaandar, ay pumayag kami. Garnet! Alis na Garnet! Iwan ka Garnet! At syempre, bilang pasalamat na rin namin sa kanila sa walang sawang suporta at sa panonood sa lahat ng pinupuntahan namin. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara! Sama! Magsisisi pangako yan sa'yo. So guys, sasakay sa atin si Kuya Marjun. Iwan niya yung motor, dito siya sa atin sasakay. Yung motor mo? Okay. Okay, pasok niya. Tapos nag-hire nga rin kami ng tour guide dahil bundok ang pupuntahan namin at di namin kabisado ang lugar dito. Nagulat nga kami dahil siya rin pala ay follower namin at tuwang-tuwa nga siya dahil di niya daw ina-expect na kami ang i-guide niya ngayong araw. Paulit-ulit nga siya dahil kung dati daw ay pinapanood niya lang kami, pero ngayon kasama na namin siya sa paglilibot ngayong araw. Sa video ko lang ito nakikita eh. Saya pa ba? Oh, saya eh. Kanina pa ako nakangiti dito. Kaya maraming salamat po sa lahat ng followers namin at posible rin po kayong makasama kapag nandyan na kami sa probinsya nyo. Bale dito Kuya Marjun, gano'ng pakalayo pupunta natin? Ano po? Average po, mga 45 minutes pa. 45 minutes. Anong i-expect natin sa kalsada? Rough road ba? Hindi pa. Paahon? Paahon lahat. Paahon lahat? Paahon. Ano po, tsaka may dadaanan po tayong kino-construct na daan. Okay. Pero hindi naman delikado yung paahon. Ngayong araw mga kalibot ay babiyahe tayo paakyat sa gitna ng kabundukan ng Barangay Rogongon para puntahan ang isa na ng mga natagong ganda ng kalikasan. Ito ang Sikyup Underground River Cave na matatagpuan sa Iligan City, Lanao del Norte, dito sa isla ng Mindanao. So guys, may titignan lang daw si Kuya Bal. Anong Kuya Bal? Naamoy akong diesel. Kaya baka may sumisil. Wala naman. Nakabuhin sa tangke. Wala naman daw guys. Okay lang yan. Kita namin yan nandun yung sasakyan yun. Pinuntahan kagad namin. Nantay talaga. Nung nasa Sunsubon pa kayo, plano ko talagang kahit sa Sunsubon kayo puntahan. Yun ang isip ko kasi.
Wala, sa Mindanao na sila. Malapit na talaga. Kagabi pa lang eh, kaya nga ako na-late eh. Di ako nakatulog. Jun, may guide ka, may gagaidan ka, ano? Bahay ni Jean, ano? Bahay Jean, yan din. Ano, simula doon, talaga hindi na ako nakatulog kumayon. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Yun talaga po yung ano, yung main source ng income ko. Sinadapt ako dito. Araw-araw din ang trabaho doon? Mamaya pa po. From 10 PM to ano, to 8. Mamaya uwi din ako. Nakawa na naman. So mga kalibot, kita niyo yung kalsada dito, puro paon, saka puro paliko. Meron guys talagang grabe yung kurbada dito. So may kalahating oras na kami bumabiyahe, eh talagang puro paon guys. Dati ilang oras yung binabiyahe to mula sa city? Ano po sir, mga kalahating araw po sir. Galing kami doon sa baba, mga 6 AM. Tapos makakaabot kami dito mga hapon na. Oh, hindi na kalahating araw yun. Halos maghapon. Mga 3/4. Grabe. Anong sitwasyon natin ng kalsada dito? Ano sir, mga rough road, tsaka ano, may isang daanan doon na ano, tatawid pa kami ng sapak. Paano pag mataas ang ilog? Pag mataas yung ilog ha, doon kami matutulog. Oh? Doon kami natutulog sa sakyan. Grabe. Mga anong taon yun? One sir, 2013. 2013. Opo. Pero ngayon, mula sa baba, punta sa taas. Mga ilang talaga. Average na po sir, mga 45 minutes po sir. Average lang po yan. Grabe yung natipid mo, no? From 6 AM hanggang hapon ngayon. Wala isang oras. Sa mga kalibot, tingnan nyo naman kasi guys, yung drone shot guys. Talagang bundok yung binabiyahe namin ngayon. Talagang kita nyo dito, grabe guys, sobrang ganda. Sa mga kalibot, habang pakyat kami ng pakyat sa Sikyop. Sikyop. Yan. So mga kalibot, habang pakyat kami ng pakyat, yung pandinig ko parang nabibingi dahil sa altitude. Pagkat mga kalibot, kailangan mo takpan nyo ang ilong mo, tapos ano ka, parang inalabas mo yung hangin. Yun. Depende nga nyo. Medyo nabibingi na, pero tamang lunok lang. So guys, hindi pa fully recovered si Jace, kaya we decided na huwag muna siya sumama kasi baka mabinat. Pagdating nga namin dito ay nagparking agad kami, nag-register at kumain muna ng pampalakas dahil mahaba-habang lakaran daw at kakaibang adventure ang gagawin namin mamaya. Share ko lang guys ang sarap pala ng kape nila dito, nagawa daw sa dinurog na mais na tanim pa nga ng mga tribo na nakatira dito sa bundok. And mga kalibot, even though nasa bundok siya, nag-serve din sila dito ng mga lunch. So sakaling pupunta kayo dito, meron silang mga menu. Yan guys, so yung best sellers nila, tinolang kalasanon. Ano po yung kalasanon? Native manok. Okay. So guys, native manok. Ikaw-unang term ng native na manok guys, yung kalasanon. May luya, malagkit ng anin, sabayan mo ng kape, may mangga. Kakaibang combination pero sabay mo. Ang galing, no? Galing. Pasado na to. Sa mga kalibot, nag-start na kami maglakad. Pababa. Pagkatapos nga niyan ay merong lakarin na mahigit 1 kilometro. Hindi pa sementado ang kalsada dito at dadaan ka nga sa gitna ng kabundukan. Ang pupuntahan namin ngayon ay talagang nakatago daw noong araw at mga tribo lamang ang mga nakakaalam. Sabi ni Kuya Jan, if gusto nyo daw matulog sa tabing ilog, meron dito. Campo Uno River Front. Sa gilid lang ng ilog. Sabi ni Kuya Jan, itong Sikyop ay kapag basa ang daanan, considered as hard adventure siya, no? Kasi ngayon, parang beginner friendly. Pero kapag maulan, hard adventure pa, extreme talaga. Ultimo likod. Paano yun? Baka matubuan yan. Baka bigla akong mag-ganon, yung mutate. At alam nyo, mga kalibot,
Dati 'di ba kapag ikaw ay kukuha ng kabayo or kalabaw after mo siyang itali somewhere, maglalakad kang malayo. Dito, nakamotor na sila. Ayan na, may kabayo sila. Siya yung dumaan kanina. Tapos ito yung motor ni Kuya. Dito nila tinali yung horse. And then, lilipat na siya. Parang ang hirap po. Charot. Enjoy po. Thank you. Ano lang, pang-akyat, pabalik, parang, ha? Pero enjoy naman po, no? Ingat po. I think talagang medyo mahirap yung pabalik kasi nga puro paakyat. Kasi ito, puro pababa. So, mamaya ahon. Mga kalibot, ang sakit na ng likod ng binti ko. Paano, tinuruan ako ni Antet kung paano yung lakad para di masakit. Sige nga, tingin. Okay. So ito yung iano mo, ito yung una mong iaapak. Ito yung talampakan. Bawasan ba? Ito na yung simula naman ng pababa natin dito. Papunta ng underground river. Ano pa tawag dito? Yung saging-saging po. May laklak na saging-saging. Kinakain to? Ay hindi. Oh. Taas! Saan? Sige. Yan po yung underground river po. Diyan daw tayo dadaan sa ilalim mamaya. Oh? Hindi na tayo mabalik dito. Sige nga. Oh! Ang taas nga. Grabe, ang taas nga. Ito ba yung nagawa ng sendong? Nung walang sendong, anong itsura nito? Babaw lang. So guys, nung wala pang sendong, nung 2011, hindi pa ganito kaganda. Ito na yung kasama sa part na tinatawag nila ng beautiful disaster. Pero tragic pa din siya. Oh. Ano to? Okay ba? Ang ganda guys, di namin nakalain na ganito kataas to. Pagdating na, nagulat kami. Taas! Kaya nga ito tinawag na Sikyop dahil ang ibig sabihin nito sa salitang Ikaunon ay nakatagong paraiso. Hindi pa ito makikita mo. Ito yung mga Tabi-tabi po, guys. Ha? Ang laki, guys. Kino sa kabila? Ito. Oo nga. Ang laki ng puno, guys. Baba ng ano po? Gabunan? Gabunan po. Ito na yung baba ng gabunan. Dito ang ganda rin ng rock formation, guys, oh. Oh, parang may kuweba pa, oh. So mga kalibot, dito tayo sa first na stopover natin, kuya, no? Opo. Dito guys yung pahingahan nila. So guys, para mas ma-imagine nyo kung gaano siya kalaki, kaya si Josh saka yung tour guide natin. Grabe, ang taas, no? Ayun guys, ito nyo. Aga! Tawag bagay yung inaakyatan ni Tarzan. Aga, grabe, ang laki. Ang laki, guys. Ayun, no? Ayun guys, ano yan? Baging yan, baging. Papunta rin ang taas, oh. Grabe. So ayun guys, andito kami ngayon sa Skytop. Treetop. Nakikita niyo dito. So, tatakbo kami dito. Dito kasi sa amin, sir, kailangan talaga natin ng lugbak bago tayo papasok sa mga riba. Magpaalam muna tayo sa karamihan kasi dito sa Rugungon, mga IT, mga igaunon. Ang kanilang tribo ay naniniwala sa mga diwata na tagabantay ng kalikasan tulad ng tubig, bato, bundok at mga kahoy. Kaya naman, kailangan namin magbigay ng offering bago kami tuluyang pumasok sa kabundukan. Naniwala kami sa mga tagabantay ng bato, kahoy, sa tubig, mga diwata. Pinaniwalaan namin yun dito sa Rugungon. Kaya bago tayo papasok doon, kailangan natin maglagay ng lugbak. Ang lugbak ay offering po. Noong araw daw ay manok ang inaalay nila tuwing papasok sila sa lugar na to. Pero ngayon, sa pagdami ng mga turista ay pwede naman daw ang barya basta ang mahalaga ay bukal daw sa kalooban mo. Ito raw ay ang paraan ng pagbibigay respeto sa mga diwata ng kalikasan at para ligtas kami sa pagpasok sa gitna ng kabundukan. So makalibot itong continuous flow dito ng tubig ay saan po ito galing? Saan galing tubig dito? Sa bundok? Pwedeng inumin to? Pwede naman po. Okay. Malinis yan po. So guys, inom tayo guys. Ang sarap. Kailan ka nakatikim yan?
Matagal na, nung nasa probinsya pa. Ano pa yan, yung deposo. Lasang ano eh. Lasang lupa na may kalawang. So ito, gali sa lupa lang. Mapawi yung pagod mo. And dito mga kalibot, pwede po dito no? Mag-camping, mag-overnight pwede. Meron guys dito mga accommodations, merong A-house, merong kubo. Tapos pa nag-overnight dito, ang magiging guide po, guide ninyo, tapos magiging security nyo pa. Wow! Magkano ang bayad nun? 750 po. 750. Kubo po. Tapos magkano ang bayad nun sa guide? Guide po, 300 po ang guide. Overnight? Overnight. Okay. So mga kalibot, yun yung rock formation dito guys, oh, na nagawa ng nature. So posibleng ito dati ano lang ito na pantay. Kasi yung mahinang lupa, bumagsak na siya. Ang naiwan na lang guys yung mga maritigas na lupa and mga bato. Una nga namin nadaanan itong mga rock formations. Ang stalactite at stalagmites ay nabubuo sa paglipas ng panahon na umaabot ng ilang daang libong taon. Pwedeng hawakan to? Basa siya guys, oh. Kasi nga yung tulo ng tubig sa taas, diyan pupunta pababa hanggang sa tumatagal, humahaba siya ng humahaba. Sunod namang itinuro sa amin ng tour guide ang mga kuweba na pinagbabahayan ng mga paniki. Okay. So guys, yung parang maliliit na butas dyan, parang kuweba na siya. Diyan natulog daw ang paniki tuwing gabi. Kaya dito sa baba, ito yung mga ipot ng paniki. Ito guys, yung mga ipot ng paniki ito. Maganda yan yung ano sir, ang abulo ng ano. Itong kulay parang dilaw. Ito yung mga prutas na kinakain nila. Prutas. Mga buto ng... Pagkakuha nila, diyan sila pupunta, diyan nila kakainin. At amoy na amoy mo nga sa paligid ang panghe dahil sa dami ng paniki dito. So, parang may kuweba no? Parang may pumasok na dyan, no? Ito dito mga kalibot, oh. Parang meron pa siyang lagusan papunta sa loob. Ito guys, oh. Tayo makikita ka po mga paligid. Grabe yung rock formation, guys. Oh. Amazing. Marami raw dito mga kuweba at maliliit na butas ang hindi pa nila napapasok at di pa nga nila alam kung ano ang meron sa loob nito. Ramdam mo yung hangin dito na talagang malamig. Ang alas 2 pa lang, no? 12:07? So guys, time check natin 12:07 pa lang. Pero tingnan nyo guys yung paligid, oh. Parang alas 3 or alas 4 na. Ito na po tayo sa Innovation Cave. Papasok na po tayo. Wow! Medyo mabato po dito. So guys, umuulan na. Naulan na. At dito na tayo sa kuweba. Dito nga, kailangan namin pasukin ang masukal na lagusan para makapunta sa kabila. Masikip at madulas ang daanan, tapos bigla pa ngang bumuhos ang ulan. So mga kalibot, kailangan natin magpadali kasi umuulan na guys. And baka kapag lumakas pa, hindi na tayo makadaan sa underground river. And dito guys, kailangan nating yumuko dito kasi ito yung talagang dapat daanan para makatawid tayo sa pupuntahan natin. Nagtuloy na nga ang paglalakad namin at sunod naming dinaanan itong makitid at mababa na butas kung saan kailangan naming yumuko para magkasya. Okay. Tapos dito naman ang dagdag challenge dahil kailangan naming humawak sa lubid pababa habang maputik at lumalakas ang pagbuhos ng ulan. So mga kalibot, dagdag challenge to kasi hindi kami sanay sa ganito. At the same time, madalas guys at umuulan. Ano guys? Kaya ba? Kaya? Kaya? Kaya yan. Kaya ba, mami? Kaya yan. Kaya? Saan pa? Kaya tayo traveler eh. Kaya mga Atol? Kakasama ba? Kaya! Kakasama! Isa lang madulas dito. Domino na to. Medyo kinakabahan kami dyan dahil baka may madulas sa amin. Go to Eds! Kaya. Oh! Pasok mo talaga to. Okay, ako na. Wala, nahulog. Hulog. Yan, pa. Lahat naman kami ay ligtas na nakababa. Nagtuloy pa nga ang paglalakad namin at kailangan ulit namin umakyat at lumusot sa maliit na butas na to. Dito, sige, tama yan. Ito. Dito. Hawak mo kamay mo dito. Yan!
Ayaw, ano? Go guys! Go, go, go! Nice, nice. Ano kaya? Kaya? Ayan. Go, go! Kaya ba kayo dito? Ay, wala ka dito. Ay, grabe oh. May holes dito oh. Taas! Grabe guys, ang ganda. Di namin nakalain na ganito pala kalalim ang dinadaluyan ng tubig dito sa baba. Tapos, ang ganda pa ng sinag ng araw. So mga kalibot, sabi nila Kuya John, itong lugar na to, may pagkakataon na wala itong tubig pag walang ulan. Swerte tayo guys kasi umulan ng mga nakarang araw, kaya merong tubig. Tapos ang linaw pa. Mas sumaya adventure. Kaya oh, grabe oh. Parang nakita mo yung ano, yung patak. Kaya ay, sana nakikita sa camera. Hindi ko kita dito. Grabe, parang ano, parang wala ka sa Pilipinas. Oh! Swerte namin. So guys, sila Ate Ann, sila yung follower natin from Iligan. Nag-join sila sa atin. Salamat sila, Kuya Jan. Grabe lino ng tubig guys, no? Grabe nga guys ang tanawin dito. Napakaganda ng mga rock formations na gawa ng kalikasan. Itong malalim na dinadaluyan ng tubig daw na to ay nabuo raw sa patuloy na pag-ulan ng bundok, pagguho ng lupa, at dito nga napupunta ang malakas na agos ng tubig, lalo raw kapag may bagyo. Sulit. Sulit lang. First time namin dito. Iligan, first time din nakapunta dito sa Yeah! Thank you po, Kalibot! Yeah! Sama na kayo guys. Tama na! Sa Pilipinas na ba tayo guys? Kailangan nga yung likod. Wala talaga! Kailangan nga yung likod. Akala ko joke lang. Pakita mo sa lahat ng followers. Sulit. Ano ba yan sa PIE? Kasi malalim. Okay. Sandal, yung likod mo. Go! Kuya, medyo baka Hawak lang. Malalim daw ba? Sabi niya, Steph. Daddy! 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 Alalayan ko. Yes! Ako, saluhin mo yung part ko para di ako mahirapan. Wala, nalulunod ka lang. Ay, grabe. Ay, ano yan? Ano yan? Bakit alive? Bakit ganon? Nawala si Mem. Hawak lang, hawak. Kailangan pala dalawang tour guide. Hindi kaya isa. Hindi ko kaya na yan. Abot na nga eh. Kaya niya. Ginaganon niya. Ano yan? It's unfair. Basic! Basic! Nalulunod na kami. Lahat panganda. Ay, grabe ganda guys, oh. Tingnan nyo naman yan. Wow! Oh! Grabe yung ganda guys, oh. Tingnan nyo yung mga hamog guys, oh. Saka yung pagtama ng sikat ng araw. Ang ganda! Woo! To know how you're feeling, to know what you're doing right now, and how
balik na tayo. Ano next natin? Grand River, sir. Wow! Wala pa tayo guys sa main course. But I really don't care, man. I see through all of that. That's just your heart going loop-de-loop. Crazy good, crazy good. Kailangan talaga ng dalawang guide, kaliwat kanan kasi mataas. You're mine, and I'm good to go. But I think you'll like it, all the attention I'm paying you. Still, honey, there's something far more true. Crazy good, crazy good. That's how our love's gonna be. Crazy good, crazy good. That's all love, believe you me. Wala, hindi ka wala hawak sa body. Nasa kanto. Wala kang hawak sa body. Ay, sa lubid. Sobrang saya. Hindi siya nakakapagod. Hindi siya nakakapagod. Ano siya? Nakakapagod. Wala lang, parang dumaan lang tayo. Sa'yo lang. Hindi, galing siya tayo sa hirap eh. Mas mahirap pa yung kanina, di ba? Yung pababa. Ay, may nakasurvive. Ay guys, oh. Matsakawan tawag sa amin yan. Mga gusto kumuha. Para meron tayong May lakas na para May lakas na ulit. dagdag fighting spirit. Kain guys, kain mo na. Hindi naman pala nabasa, oh. Ang ako. I've hung around this place too long. So after few walks mga kalibot, meron na ulit tayong naririnig na ragasa ng tubig. Ragasa? So mga kalibot, dito na ang simula ng underground river. Sa mga kalibot kasi kanina pa umuulan-ulan, pero ang palatandaan naman nila kuya, pag ganitong kulay daw ay safe pa. Kapag nag-brown na siya, sign na siya na magbabaha. Para tayong lumulusong sa baha. Pero guys, grabe naman yung tanawin dito guys. Yung rock formation ng nature, sobrang ganda. So mga kalibot, naburaw tong formation na to yung bagyong Sendong. Grabe talaga guys, sobrang amazing. Tingnan nyo, parang nasa Grand Canyon. Grabe ang ganda guys. Lumaki yung ilog dito, no? Mas lumawak guys. Tapos yung rock formation, parang siya, nag-XL. Ayun na, hindi na natin kanino. Saan? Ayun nga. So guys, kanina yung tulay. So mga
kalibot, kung nakikita nyo na mga itim-itim dito guys, ayan o, yan ay ipot ng paniki. Dami yun, ipot yun, no? Amoy guys, amoy yun, amoy mapanghi. Amoy mapanghi guys. Tatawid-tawid tayo guys ng mababaw na ilog. Ayan o, hanggang bewa ko lang guys. Hanggang bewa ko lang. Kailangan video pa rin. Okay guys. Take to. Ginawa ko 50-50. 50% save, 50% camera. What? So guys, itong tubig dito ay nainom. Ang lasa? Lasang Lasang spring. Lasang ihi. Lasang ihi. Hindi masarap. Anong brand ng mineral? Summit. Summit? Iba yung Nature Spring eh. Lagyan natin. Dali. Lagyan natin guys. Pwede namnam siya, no? Masarap. Ano siyang inamnam guys? So guys, babawin natin to. I'm so happy. Mahirap ng onte, pero masaya. Gawin nyo to guys. Alam nyo kung bakit? Ang mura ng tour guide. Nakakaloka. Sa ganung katagal, 300 pesos, 5 tao na. Parang tig 60 lang kayo, tapos bubuhatin kayo sa maraming pagkakataon. Imagine nyo yun. Tapos bibit-bitin pa yung gamit nyo pag di nyo kaya. Sulit ang 60. Pakainin nyo din. Parang tumamig pa. Patik na ako rin. Ang sarap. Super adventure. Super adventure. Sabi beginners friendly. So ready naman kayo, nakauwi pa naman. Yun pala ang basehan ng beginners friendly. Pag pwede makauwi? Pag nakauwi ng lahat. Hindi nakakapagod. Hindi nga. Fun-filled adventure. Hindi nakakapagod. Nakakapilay. Kasi yung super, yung talagang nakakapagod na, talagang hingal, gano'n. Sulit yung adventure. Sulit? Oo. Na-unlock pa yung isa sa bucket list namin. Ah. Yung mag-adventure kasama ang tropa ng bahay. Yay! Sulit na Bawal mahina dito. Need fighting spirit. Susunod kalibot, kayo na yung susunod na sasama sa amin. Sobrang okay siya. Ulit. Ulitin natin. Balik na tayo mamaya, kakain lang tayo. Tapos babalik tayo ulit. Sarap pala ha? Gutom na guys, gutom na. Nakasulit naman yung pagkakatour. Diba? Parang parang pumasok tayo sa ibang dimension ng mundo. Talaga, grabe. Paglabas mo po yan. Paglabas mo, may tao pa pala. So mga kalibot, thankful kami kila Kuya Jan at Kuya Marjun. Yung nakakahingal, yung lakad pataas. Mas mahirap to eh. Mas mahirap to, mas nakakahingal tong lakad pataas. Kaya baka magmotor kami, mga kalibot. Kasi mahaba-haba yung nilakar namin kaya pababa. Dito kami papagod. Naglakad kami hanggang dun sa may jeep.
offer. Puso ng saging sandwich. Wow, so ang patty ay made from puso ng saging. Nice. Adobong ano po yan? Adobong damo. Ah, baboy. Okay, wild boar nga. Uy, ito yun. First time namin makakatikim. Kasi sa lahat po na napuntahan namin, illegal siyang kunin. Mga lumad lang ang pwedeng manghuli guys ng ano ng mga ganyan. Sa Barangay Rogongon guys, marami dito ang IPs kaya allowed sila na manguha ng ganito. Yan guys. Ito naman guys, chicken adobo sa gata, the native chicken. Guys, kilawin na ano, baboy ramo. First time din natin makakain ito guys. Masabaw? Masarap talagang pagkain dito. Kaya dinadayo din po sa Mali. Lasa. Akala ko sitaw, sili pala yun. Oh no! Paprocess lang ako. Ito? Akala ko sitaw ba? Dahil kinuha ko dyan, tapos bigla akong inano. Ito guys, yung nakita natin sa Umanica sa Malay-Balay Bukid noon. Yung ginawang juice. Guys, kinakain to ng ano, hilaw. Maraming nagsisuicide. Dito banda. Bakit daw? Hindi ko alam. Ay, yung isang coaster, pop ay tungkol sa kapobrihon. Yung harapan.